So ngayon, alam na natin kung bakit importante ang goal. Ay alamin naman natin kung ano ang tatlong goal ng Diyos sa iyong pamilya. Number 1, God's goal for your family is to bring Him glory. Ang goal ng Diyos para sa iyong pamilya ay magbigay kayo ng karangalan sa Kanya. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na parangalan natin siya sa pamagitan ng ating pamilya. Pero, paano ito mangyayari? Mangyayari ito kung ang bawat miyembro ng pamilya ay susundin ng kalooban ng Diyos. Pero ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang isa dito na sobrang importante ay ang bawat miyembro ng pamilya ay maging asin at ilaw sa mundong ito. Gayun din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kung ikaw ay asawang lalaki, makakapagbigay ka ng papuri sa Diyos kung mamahalin mo ang iyong asawa ng walang kondisyon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ang pagmamahal na ibibigay mo ay sacrificial, kaya magbago siya o hindi. Kasi ang pagmamahal na iniutos sa iyo na gagawin mo sa iyong asawa ay ang kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Kung ikaw ay asawang babae, ay makakapagbigay ka ng papuri sa Diyos kapag nagpapasakop ka sa iyong asawang lalaki. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gawin din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Kung tayo ay magulang, makakapagbigay tayo ng papuri sa Diyos kapag pinalaki natin ang ating anak sa pagdidisiplina at panuntunan niya. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Alam mo ba na sa statistics sa Amerika ay napag-alaman nila na napakalaki ng impact ng tatay sa kanilang mga anak. Ang kadalasan na dahilan ng suicide, behavioral disorder, school dropouts, teen pregnancies at substance abuse ay galing sa isang pamilya na may dysfunctional na tatay. O kaya absentee father, maring naroon pero walang time o kaya totally ay iniwan na ang pamilya. Kaya nga kaibigan, sikapin mong gampanan ang iyong tungkulin na binigay ng Diyos bilang tatay. Kung ikaw naman ay anak, makakapagbigay ka ng papuri sa Diyos kung igagalang mo ang iyong magulang. Susundin at aalagaan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang pamilya natin ay magbibigay ng parangal sa Diyos kung nagmamahalan at nagpapatawaran at lumalago ang relasyon sa Kanya. Number 2, God's goal for your family is to display His character. Kung nanampalataya ka sa Panginoong Hesus at tinanggap mo siyang Panginoon at tagapagligtas, ay naging bagong nilalang ka na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sa tulong ng banal na espiritu na nananahan sa iyo, ay unti-unti kanyang babaguhin habang nagpapasakop ka sa kanya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. Kaibigan, kung tumanggap ka na sa Panginoong Hesus, ay nananahan na sa iyo ang banal na espiritu at ang layunin niya sa iyo ay tulungan ka maging katulad ng Panginoong Hesus na magbubunga ng pagbabago sa iyo. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ito ang mga bunga na gusto ng Diyos na maipamuhay ng ating pamilya upang magbigay ng karangalan sa Kanya. Halimbawa, may papakita natin itong kahinahunan sa ating mga anak kung sila ay nakakagawa ng mga bagay na talaga namang nakakagalit at nakakasama ng loob, gaya ng pagiging rebelde at ungrateful. Sa kabilang banda, may papakita naman natin ang pagtitiis sa ating asawa kung siya ay may ginawang hindi mo nagustuhan at nakaramdam ka ng pagtraidor at pagwawalang bahala sa iyo. Ang magiging reaksyon mo sa iyong asawa ang magbibigay ng karangalan sa Diyos. Isa pa, may papakita mo ang kapayapaan at pagtitiwala sa Diyos sa iyong mga anak kapag dumadaan kayo sa problema. Kapag nakikita ka ng iyong anak na kahit dumadaan kayo sa hirap pero ginagawa mo pa din ang tama na gusto ng Diyos, ay nagbibigay ka ng karangalan sa Kanya. Kaibigan, ang iyong pamilya ang gagawing training ground ng Diyos para ma-develop ang iyong character.
Ang nakakalungkot ay mas inuuna natin ang paghabol sa iba't ibang achievements na hinahangaan ng mga tao kaysa sa pag-develop ng ating character. Ang goal ni James Dobson ay maging tennis champion sa kanilang eskwelahan at nakamit naman niya ito. Proud na proud siya dahil nakadisplay sa school nila ang kanyang trophy. Kaya lang, makalipas ang maraming taon, ay meron nagpadala sa kanya ng kanyang trophy sa bahay. Dahil natagpuan nila ang kanyang trophy sa basurahan. Alam mo, hindi nare-realize ng mga tao na ang kasikatan, pera, achievements, at iba pa ay nawawala, nakakalimutan. Reputasyon na iniingatan mo ay mawawala din. Ilang generation lang at hindi na malalaman ang na-achieve mo ng iyong mga kaapu-apuhan. At ang mga tao ay hindi na din malalaman na ikaw ay isang business tycoon. Kaibigan, pakinggan mo itong testimony ng isa nating kapatid na nagkaroon ng goal sa maling paraan. Subalit, natagpuan ng Panginoong Yesus at nabago ang kanyang buhay. Ako po ay isang solo parent with 4 grown-up kids na pahiwalay sa asawa 19 years ago at mula noon ay namuhay na parang robot na kinakailangan magtrabaho ng puspusan para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sobrang warrior po ako noon. Iniisip ko na sa bigat ng responsibilidad ko, kailangan magdoble kayod pero di pa rin sumasapat. Ni hindi ko naiisip tumawag at humingi, magtiwala sa provision ng Diyos noon. Ang dasal ko lang sa Kanya, sana swertehin ako at makahanap ng sasalo sa mga problema ko. Ang tingin ko sa Diyos noon ay parang genie lang na nagbibigay ng sagot at swerte ayon sa kahilingan mo. Ang sarili ko lang ang inaasahan ko sa buhay kaya naman sobrang gulo at hirap ng pagpapalaki ko sa mga anak ko. Bagamat naiintindihan nila na kailangan kong magpakalunod sa trabaho para sa kanila, alam ko na nagkukulang ako sa pagkalinga. Dumating ako sa point na para lang may makatuwang ako sa pag-aasikaso sa mga gastusin at financial na pangangailangan, nakipagrelasyon ako kahit sa maling tao. Nahulog ako ng husto sa maling relasyon na yon, kahit alam ko na sa mata ng mga tao at mga anak ko ay may pagkontra sa ginagawa ko. Walang-wala sa isip ko at sa puso ko ang kasalanan na ginagawa ko sa Diyos. Halos hindi na nga ako nagdarasal at tumatawag sa Kanya noon dahil naibigay na ng maling relasyon ko ang lahat ng ipinagdasal ko sa Kanya noon. Sabi ko sa sarili ko, ito na ang swerte na hiniling ko sa Diyos. Nagkaroon ako ng maayos na buhay at nakatikim ng pahinga at ginhawa. Ang akala ko noon, iyon ang sagot sa mga panalangin ko, maayos at maginhawang buhay. Although may maayos na trabaho naman ako, sa tingin ko noon ay kulang ang aking kinikita dahil may mga kapritsyo din ako sa katawan. Kumbaga, mataas din ang standard of living ko. Hanggang isang araw ay nalaman ko na lang na ipinagpalit na ako sa iba. Halos gumuho ang mundo ko noon. Nawalan ako ng kakampi, nawalan ng taga-suporta, nawalan ng makakapitan. Sa sobrang heartbreak at depression ko, naramdaman ko ang pagkawala ng taong nalugmok ako. Madalas ako manood ng mga uplifting videos para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko hanggang nasumpungan ko at naisipang i-follow sa YouTube at FB ang CCF Antipolo at doon ko din nakita ang mga streaming ni Brother Mike Pineda ng Watchi. Napadalas ang panunood ko hanggang tuluyang kong nakalimutan ang maling relasyon na nagbigay ng matinding sakit sa kalooban ko. Dito ko nakilala ang totoong Diyos, ang pagmamahal ng Diyos na sasapat sa lahat ng pangangailangan ng bawat tao. Natuto ako na mamuhay ng simple na naaayon sa aking kinikita. Natutunan ko kung paano tumawag at magkaroon ng personal na pakikipag-usap sa Diyos. Kaya naman nagdesisyon ako na isurrender na ang lahat sa Panginoon. Bagamat paminsan-minsan ay may panghihinayang sa nawalang ginhawa dala ng maling pakikipagrelasyon, kapag naiisip ko naman ang napakaganda pangako ng kaligtasan sa pamamagitan pagtanggap kay Jesucristo, ay napapawi ang panghihinayang ko. Alam ko na si Lord lang ay sapat na para sa buhay ko. Masisigurado pa ang eternal life ko. Hanggang sa tuluyan ako nagpasakop sa kagustuhan ng Panginoon. Nagpabautismo ako
at ngayon ay isa na rin sa mga D-group leader ng WOTG under Brother Mike Pineda. Ang naging karanasan ko at kung paano ako tinawag ng Diyos noon sa gitna ng kalungkutan at kasawian ko, ang pinakamagandang naging testimony ko sa aking mga ka-D-group at ang patuloy kong isinishare hanggang ngayon dahil alam ko na may maganda itong mensahe. From a woman na warrior to a warrior strong woman because of Jesus Christ. Sabi nga sa Hebrews 13:6, "So I say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid." Napatunayan ko ang kalagahan ng relasyon sa Diyos na pinakamatibay na relasyon at di mapupunuan ng sino mang tao. Sa ngayon, ako ay matatag pa rin sa aking trabaho bilang F&B Department Head sa isang golf club dito sa Antipolo at may sarili na rin pong maliit na negosyo na kaloob ng Diyos dahil alam ko na hindi tayo pababayaan basta tayo ay nakakapit sa Kanya at tapat na nananampalataya at nagtitiwala. To God be all the highest glory. Salamat sa buhay mo, Virgie. Nakita ko na sobrang focus ka sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Bagamat may mga temptation na bumalik ka sa paraan ng mundo, ay hindi ka natinag na naging dahilan naman ng pagpapala ng Diyos at pagbabago ng iyong buhay. Kaibigan, gusto bang maranasan ng Diyos at magbago ang iyong buhay? Magsimula ka gumawa ng personal at family goals mo na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at buong lakas at puso mo itong tuparin. Maaaring sinasabi mo, single parent lang ako, paano ito mangyayari? Okay lang yon. Ikaw ang magiging representative ng Diyos sa kanila. Ikaw ang nanay at ikaw ang tatay at the same time.